pakasalan mo yung babae mo, yan ang pinakamaling decision na magagawa mo talaga. Game over talaga, no? Kasi una, hindi mo nga babae yun eh. Tama. Tapos pag pinakasalan ka na doon, so ngayon, yung gobyerno, kaya na makialam sa inyo nun. Kaya nga ayoko ng kasal eh, kasi pag kinasal mo yung babae, ibig sabihin yung gobyerno may pakialam na. Pwede na silang, ayun, nasa gitna nyo ng gobyerno nun. Tama. So, pag hindi ka to, kumaga magagamit sa'yo, yung kasal na yun, magagamit sa'yo yun. Sa kabal ang mas na yun, panalo dun yung babae. Tama. Yung babae ang panalo dun, walang kapanapanalo sa'yo dun. Yung pakasal ka, tangina, sobrang talo mo nun, tol. Tol, kahit nga, tol, kayo pa nung babae, hindi dapat nagpapakasal ang lalaki, tol. Kasi, sa mundo ngayon, real talk lang, lahat ng batas against sa lalaki ngayon. Lahat ng batas panig sa babae. So ngayon, tingnan mo, kahit yung kasal para talaga yun sa babae. Ano ang benefits ng kasal sa isang lalaki? Wala. Zero nga eh. Di ba? Zero talaga yun, tol. Kaya kung para pakasalan mo ang babaeng hindi mo naman pala babae, mas tanga yun. Oo nga, no? Di ba? Kasi kung pakasalan mo ang babaeng, totoong babae mo, tanga na nga eh. Tol, wag ka makikinig sa kahit sinong babae talaga, tol. Kasi unang-una, hindi yan sila talaga magaling mag-decision making. Tapos, hindi nila alam paano maging lalaki. Tama. Hindi nila alam. Ngayon, i-konsensyahin ka nila na hindi ka, ang tunay na lalaki, ganyan, ang tunay na lalaki, ganyan. Sabihin nila sa iyo mga ganyang shit. Pero una, hindi nila alam yun dahil hindi naman sila lalaki. So, hindi nila alam ang pinagdadaanan mo. So, pag galing sa mama mo lang yung salita, tol, kailangan, tol, pag lalaki, pag man ka na, kaya mo nang hindi sa mama mo. Dapat hindi ka takot ma-heartbroken yung mama mo. Oo. Yun ang man eh. Oo nga, tama. Hanggat nakikinig ka pa sa mama mo, tol, considered ka pang boy. Okay. Okay? So ngayon, ang mga nanay, kung ano-ano lang din talaga sabihin yan, pwedeng good intentions siya. Pero hindi ibig sabihin nun tama. Tama. So, ikaw bilang lalaki, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Magpadami ka lang ng pera. Yun lang naman talaga ang sagot. Sa totoo lang eh. Magpadami ka lang ng pera eh. Masusolusyon ang lahat. Kung iisipin mo nga, lahat ng problema mo ngayon, pang mahirap na problema eh. Kung may pera ka, hindi naman problema talaga yan eh. Okay. Diba? Yun yung sabi ko sa kanila. Hindi, kung mayaman ka, pwede mong pang mahirap yun. Pang mahirap yun eh. Pag kailangan pang lumabas ng bansa, medyo pang mahirap na decision yun eh. Kaya nga lumalabas kayo ng bansa dahil mahirap kayo eh. Mga mayayaman, di naman umaalis sa Pilipinas ha. Nakita mo yung mga mayayaman, nandito lang sa Pinas, yung mga mayayaman. Pupunta sila ng ibang bansa para mag-trip. Okay, gets. Para magbakasyon. Pero pag pupunta kayo ng mga ibang bansa para magtrabaho, sabihin, mahirap kayo. Oo nga. Diba? So, yung problema mo yan, pera lang talaga problema dyan. Well, ibig sabihin, hindi siya problema. Kasi hindi naman problema yung pera, nagagawa yun eh, kayang gawin yun eh. Tama. Ang mini-mission mo ay mga Ferrari, mga Bugatti, mga ganyan. Yung Tesla, pang daily mo na lang yun. Daily. Natural magkaka-Tesla ka. Ang mini-mission mo yung Bugatti. Yes, tama ako eh. Ganda tunog nun eh. Diba? Ingat ka sa mga salita mong ganyan. Yan, ang mission mo lang. Hindi yung mission eh. Dapat, na lang yun eh. Dapat, kasama na lang resulta. Alam mo yun, kung even na lang yun, natural, makanya naman ka na eh. Tama, no? Pero pag yung mission mo lang, nakatutok lang dun sa yung diskarte mo, yung kilos mo, yung mindset mo, yung energy umiikot sa'yo para lang sa pag-Canada. Na hindi naman ganun kahirap kasi ang dami-dami ang nakakagawa nun eh. Yes, tama. Ibig sabihin, hindi ganun kahirap yun. Hindi. Basta diba? Pera ka lang. Ang daming nakakagawa nun, tol. So isipin mo, yan ang mini-mission mo. Yun ang kailangan mo talagang pera ngayon eh. Para yun ang minimum na fuck you money. Para Dati 10 lang yan, tol. Dati 10 million. Inflation kasi, diba? Ha? Sa inflation kasi, diba, kaya tumaas?
Oo, ngayon 30 na. Yan ang fuck you money. 30 Fuck you million. money, ibig sabihin, wala nang hawak sa'yo basta meron ka niyan. Network. Kumbaga, kaya mo nang masusolusyon. Hindi network, liquid lang yun, tol. Liquid, like yung hawak mo talagang cold cash. Kaya mong gawing cold cash. Hindi kasali yung ari-arian. Hindi kasama wala yung mga properties, wala. Ay, gago. Dapat hindi mo pinakikinggan yung mga yun eh. Hindi naman mayayaman yung mga yan eh. Ano pakikinggan ng hindi mayayaman? Ba't ka nakikinig ng advice sa hindi mayaman? Paano ka tuturuan maging mayaman ng isang mahirap? Tama. Wala na yan. Dapat nga hindi ka, wag kang nang gumawa ng social media. Ibang social media, hindi pa kita mo. Hindi mo kailangan itago. Pag nagtatago ka, tol, wala, hindi manly. Ganun ako eh. Sige. Hindi manly ang nagtatago, tol. Manly, kahit ano pang sabihin. Sino nagsabi sa'yo dyan na mag-gym ka? Sino nagsabi sa'yo dyan na aralin mo tong paano kumuha ng pera na to, ganyan-ganyan? Wala namang may pakialam sa'yo dyan. Gusto lang nila, may mapala sila sa'yo. Pigain ka lang. Yun lang naman talaga yun. Yun ang real talk dun, tol. Kahit yun ang katotohanan dun. Yun ang masakit sa tenga pero totoo. Parang lahat yan sila selfish talaga. Sila nga totoong selfish, totoo lang eh. Kailan sila nagkaroon ng pakialam sa'yo? Yan, naisip ko yun. Lalo na ang mga babae, tol, pag naging selfish ang babae, para lang talaga sa sarili nilang gains. Ang lalaki, pag naging selfish ang lalaki, ang daming nadadamay. Tama. May plano nga. Ganun tayo kasi by nature, tol, nasa DNA natin na gumawa ng empire. Nasa DNA natin yun na gumawa ng parang basta something, empire, tribo, ganyan. Pag naging para selfish sa lahat, no? Gusto natin na nadadama yung mga nasa paligid natin. Sa babae, tol, wala silang ganyan na nature. Ang babae, pag naging selfish siya, para lang sa sarili niya yun. Yun. So, magkaiba yun. So, kaya hindi ako nakikinig ng mga kung anong sinasabi ng mga babae dahil yung motibo hindi masyadong pang makasarili. Although, madadaan ka nila sa mga words, diba? Dahil, syempre, yung mga yan, magagaling magsalita yung mga yan. Yun, kukonsensyahin ka nila gamit yung words nila, gamit yung luha nila. Oo, ganyan. Pero ikaw, dahil marunong ka sa mundong to, gets mo na yan ang weapon nila. Dapat hindi ka lumalambot sa mga ganun. At ang mission mo lang talaga is magpayaman. Yun lang. Hindi mo naiisipin yung mga ganyan-ganyan. Kung ako nasa kalagayan mo, kung ako nasa kalagayan mo talaga, tol, hindi ko unahin yan. Unahin ko magpayaman talaga. At yun ang magiging sagot na sa lahat eh. Masusupal pa lahat yan eh.